good morning, good afternoon, good evening. RJYC Vlog again. Kamusta kayo? I'm back here chit-chatting with you guys. So, kamusta naman ang inyong mga weekend? Exciting na. Bukas na ang bukas na ba? No, actually the next day. Bukas na ba? Oh yeah, bukas na. Pasensya na, magkaiba kasi tayo ng araw. Nauuna ang Pilipinas dito sa sa Vancouver. Anyways, excited na ba kayo sa ating peaceful rally for tomorrow? I hope it's gonna be really peaceful and quiet. Sana walang manggulo na mga loyalista ni Tamba at ni Bangag. Anyways, eto nga nangyari kay Miss Nene Bacale, sana maayos pa kasi akala siguro ni Tamba dahil sa kanyang salapi, gagawin na lang niya kung ano yung gusto niyang gawin para maduga ang taong bayan. Pero sana magawan pa ng solusyon ng ating sinusuportahan na si Miss Nene Bacale. Sana maayos pa at maihabol. Kasi napakaduga naman kasi ng COMELEC. Alam nyo na kapag salapi ang nagsalita, lahat ay posible. Kaya madaming mga krimen, madaming mga kasamaan sa mundo ay dahil some people ay nadadala lang sa salapi. Bigyan mo lang sila ng salapi, yung tama ay nagiging mali at yung mali ay nagiging tama. Ganyan ang labanan dyan. Kaya ipaglaban natin ang dapat na nasa tama at huwag tayong mag-aatubili na tulungan at suportahan yung mga dapat suportahan. Anyways, I wanted to congratulate pala Tol Banat Byron for reaching 1 million and more subscribers. I've been one of your subscribers and followers since PRRD pa. Tapos, to be honest, I was actually deceived by thinking Pinoy as well. Akala ko siya yung nasa tama. And I apologize for that kasi medyo nanlamig din ako sa yun noon kasi akala ko tinitira mo lang si Thinking Pinoy for I don't know what's the reason, hindi ko na inalam. Pero yun nga, medyo nadismaya ng konti pero bumalik din naman nung nalaman ko na kung anong tunay na kulay ni Thinking Pinoy na isa rin palang kalaban. Anyways, congratulations Tol Byron. And sa lahat ng ating mga vloggers dyan na talaga namang sumusuporta sa tama. Kasi hindi lang naman this is not just about PRRD. This is about the Philippines. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa Pilipino. At mapapansin naman natin ang mga banateros ay talaga namang laging nasa tama yung mga yan. Hindi man perpekto ang mga tao, pero nakikita natin na kapag talagang may mali, binabanatan nila. At kapag may tama naman ginagawa, deserve naman ang palakpak. Kaya tama yung kanilang kasabihan dyan na kapag mali ay babanatan, kapag tama ay papalakpakan. So I'm really proud to be one of their supporters and followers. Ayan si Banat Bay, si Boss Dada, si Coach Oli, si Master Judea, si Jay Guevara. Yan, lahat yan sinusuportahan ko yan sila. At minsan nakikinig din ako sa mga payo-payo nila at sobrang bilib ako sa kanilang isip. Napakatatalino ng mga banateros eh. Pag mag-isip sila sa kanilang logic at sa kanilang pag-iisip sa mga bagay-bagay, napakatalino nila, wala akong masabi. Mas matatalino pa sila, to be honest, sa mga nasa Kongreso. Yan sa kabuuan ng tuwad ko, my gosh, ang layo. Promise, I'm layo. I'm not even joking. If you actually open your eyes, your mind, your soul, and your heart, makikita mo na napakalayo nung katalinuhan nitong mga banatero sa miyembro ng tuwad ko.
Mas alam pa nga nila yung batas eh. Dapat yung mga nasa Tawadcom nakakaalam ng batas, di ba? Pero hindi. Mas alam pa ng banateros kung ano yung nasa batas. Kaya believe talaga ako dyan sa ating mga ka-brother dyan sa banateros. I am proud to be one of their supporters. Anyways, I'm already home. I'm gonna go to church later. That's why I'm ready. I just went to drop off my kids for children's worship service. Anyways, guys, thank you so much for today. I'll talk to you again later. God bless everyone. I hope okay naman kayo. And sana maganda ang araw nating lahat. Ingat, and I'll come back. And again, thank you so much for all our new subscribers, followers. To follow me pala sa Facebook, please follow me at RJYC Vlog as well. And RJYC Vlog sa YouTube channel. God bless everyone. Ingat. Bye-bye.